Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng JME News 30 minutes ago. Sabi niya, breaking news. President Bongbong Marcos is spent the night under medical observation according to the palace. Okay, ito ang statement. The President is spent the night under medical observation as a precautionary measure after experiencing discomfort. His doctor advised rest and monitoring, and his conditions remains stable. The President continued to carry out his responsibilities while under medical observation and has returned to Malacanang Palace, said. Okay, so ito, first time kong I hope I'm wrong yung tungkol sa kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. First time na nagsalita ang Palace na sinabi kung ano ang nangyayari. Kasi nung una, wala eh. Malala nyo last year, yung meron siyang appearance na namamaga ang mukha ng hubag. Basta makikita mo, may doktor. Sino ba yung doktor? Dr. Gary C. Yung sikat na vlogger. Nasabi niya na, nako, sa tagal ko na sa medical profession, sa itsura lang ng Pangulo, he's not feeling well. He's sick. Sabi ni Dr. Gary C. Then, ang Malacanang, wala lang. Okay lang daw ang Pangulo. Kaya lang, kitang-kita mo sa itsura, namamagang mukha. And then, sumunod doon yung nagsasalita, makikita mo may dugo dito sa kanyang bibig. So, lalong nagpalakas sa spekulasyon na hindi maganda ang kalusugan niya. And then, noong una, palagi lang deny ang palasyo, deny. Ngayon, inunahan na nila na spent the night under medical observation dahil nakakaramdam ng discomfort. Hindi naman dinitalya, ano yung discomfort? Ang mga discomfort dyan, yung karamihan dyan, yung hindi ka makahinga. Ano pa ang mga pwedeng discomfort? Hindi ka makatulog. Kung babantayan ka talaga ng doktor, talagang medyo malala. So, ano kaya ang sakit ng Pangulo? Yun ang tanong. Nasa magandang kalusugan ba siya? O sana naman. Ito, tignan natin ang people who reacted. 9,400 ang nag-react, 7,600 ang tumatawa, 1,200 ang nag-like, ang nag-care 196. And then, overdose? Yun yung mga ano eh. Anong dahilan? Bakit siya biglang nakaramdam ng discomfort? Overdose? Freddy Giritan, na-overdose ba? Charot. Gaylord Aba, withdrawal syndrome? Amig Dalipe, when karma silently speaks. Yung sabi ni BP Sara, ang gaba, dili magsaba. Bing Cox, di kaha nasobrahan hipak. Ranyap, nagsigi-sige rapod, mog ok diha ngani. Okay. Sydney Wade Go. My God, one of Ruby Baldwin's prediction is about to be true. Ano ba itong Ruby Baldwin's? Di ko alam yung prediction.
Kay pas ano, overdose. Bakit ang daming nagtatanong ng overdose? Nori-san, nasobrahan lang yan. Jomira Saumat, discomfort talaga. Wheelchair plus neck brace. Lobat lang yan. Need lang mag-decharge. Overwork, overdose. In fairness sa Pangulo, ang hirap naman ng trabaho ng Pangulo. Sa dami ng problema ng bansa. Bunton lahat sa kanya. Lalo na ngayon na, ayun, sad-sad ang kanyang ratings. Negative. Remember, katatlong taon ka pa lang, negative trust rating ka na. Siya na po yung, based sa mga ratings, survey, siya na po yung pinaka most unpopular president we ever had. Yung mga negative trust rating. So, ang daming problema na inasikaso niya, lalo na itong flood control scam, na hanggang ngayon, wala pa silang maipakulong na mga big fish. O, tapos, ito pa, sinasampahan pa siya ng impeachment. So, kanina lang, nagsampa na itong Makabayan Black ng pangalawang impeachment case laban sa Pangulo. At, anyway, talagay ko, baliwala yan, impeachment case laban sa Pangulo dahil, mautak sila eh. Yung unang impeachment case na sinampa sa kanya, pinapaniwalaan na abogado ni BP Sara, ni First Lady Lisa Raneta Marcos yung nagsampa, mainang kaso at ibabasura lang ng Kamara. So yun, protection sa Pangulo yun. Ang number one problema ng Pangulo ngayon, yung sumasadsad na ratings niya dahil sa perception ng taong bayan na talamak ang korupsyon sa kanyang administrasyon at halos kalahati ng respondents sa survey ng Pulse Asia, wala nang tiwala sa kanya na masolve niya itong flood control scandal na ito. So, ICI, wala na, nagsalita na siya. The end na daw, stop ng ICI. So, ngayon, wala pa silang naipapakulong na malaking tao, kaya aburido sila, lalong sasadsad ang kanyang rating, kaya magiging lame duck president na siya. So yun, ang daming stress ng Pangulo ngayon. I don't know kung paano niya i-handle ang mga ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. O karon mo na ni ang matagaan og yero na mag-atop na siya karon. Atop na gid ko karon. Sige. So, kung uulan, tuluan kay ang ilang balay. So, karon kuya, pila na ni katuig inyong balay busa na kuan na, tuluan na kayo kung muulan ay nani na 10 years. So, 10 years na ang inyong balay busa tuluan na kayo kung muulan. Tungod sa kaisod ay pwede mo kuya ang misin. So, unsa imong trabaho kuya? So, farmers lang ka kuya. Oh. So, nagtrabaho lang siya sa yuta. So, si kuya, nana kay anak kuya? So, na siya anak isa. So, ay pagin mapulihan daw ang ilang yero nga guba na. Salamat kay sa Ginoo nga makatap na gid ko. Sponsor. Sige kuya.
Lansang ba? So managid og atop si Uncle. So dili na gid siya tuloan. So nagtinabanga sila sa iyang anak. Ayun, salamat sa Ginoo sa nag-support sa inyo. Hinaot na dagang pa yung matawang. Sige, salamat po.